Ang aklat na More Important Than Money, an entrepreneur team ni Robert Kiyosaki ay lumabas noong 2017. Ito ay isang bagong gabay para sa mga negosyante. Sinasabi ni Kiyosaki na ang mga tao na kasama mo ay mahalaga. Ipinakilala niya ang kanyang koponan, ang mga Rich Dad Advisors sa mga mambabasa. Hinihikayat niya ang kanyang mga kasama na ibahagi ang kanilang mga kwento at sikreto sa tagumpay. Nagsisimula ang aklat sa isang panimula mula kay Kiyosaki. Sinasabi niya na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang mga kaibigan at kasama sa trabaho. Kung kasama mo ang mga mahihirap, malamang na ikaw ay magiging mahirap din. Ipinaliwanag ni Kiyosaki kung ano ang maging negosyante. Para sa kanya madali lang ito, halos lahat ay pwedeng maging negosyante. Sinasabi niya na lahat tayo ay ipinanganak ng mga negosyante. Ngayon dahil sa teknolohiya at kompetisyon, maraming tao ang napagtatanto na mas ligtas maging negosyante kaysa sa empleyado. Pero ang problema ay kakaunti lang sa kanila ang nagiging mayaman. Marami sa kanila ang nabubuhay sa maliit na kita tulad ng mga empleyado. Ang hamon ay kung paano maging mayamang negosyante. Kaya inanyayahan ni Kiyosaki ang mga Rich Dad Advisors para ibahagi ang kanilang mga tagumpay at pagkakamali. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na ang totoong karanasan sa negosyo ang pinakamahusay na guro. Pinagsama ni Kiyosaki ang kanyang koponan para magbigay ng payo sa negosyo at pamumuhunan. Sinasabi niya na ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang kasama na may espesyal na kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang mga advisors ay nagbibigay ng mga klase sa kanilang mga espesyalidad tulad ng real estate, pagbebenta, at pagpaplano ng negosyo. Isang kawili-wiling bahagi ng aklat ay ang mga personal na kwento ng mga Rich Dad Advisors. Dito, ibinabahagi nila ang kanilang mga karanasan at kung paano sila naging negosyante. Sinasabi nila ang tungkol sa kanilang mga grado sa paaralan, mga paborito at hindi gusto na asignatura at mga unang proyekto. Makatutulong ang kwento ni na Josh at Lisa Lannon. Sinasabi nila na maaari kang maging negosyanteng may puso. Tinulungan nila ang mga tao na may problema sa droga at iba pang sakit. Ang kanilang kasalukuyang pasilidad, Warrior's Heart, ay tumutulong sa mga sundalo, bumbero at iba pang mga tagapagligtas. Ang karanasan nila ay nagpapakita kung paano makakatulong ang mga negosyante sa mga problema sa lipunan tulad ng kakulangan sa edukasyon at karahasan. Ang More Important Than Money, an entrepreneur team, ay nagpapakita kung paano ang isang mahusay na koponan ay makakatulong sa negosyo. Ang mga aral at kwento ng mga Rich Dad Advisors ay makakatulong sa lahat ng negosyante na maiwasan ang mga pagkakamali. Dagdag pa dito, binigyan ni Kiyosaki ng diin ang kahalagahan ng pagpili ng mga tamang kasamahan sa negosyo na hindi lamang may mga teknikal na kasanayan, kundi may magandang moral na pananaw upang magtagumpay hindi lang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa personal at sosyal na aspeto ng buhay. Ayon kay Kiyosaki, ang mga kasamahan sa negosyo ay hindi lamang dapat may kakayahan sa larangan ng negosyo at pamumuhunan, kundi dapat mayroon ding malasakit sa kapwa at may mga pagpapahalaga na nagsusustento sa mga etikal at makatarungang pamumuhay. Ipinapakita ng aklat na ang tagumpay sa negosyo ay hindi laging nasusukat sa kung gaano kalaki ang kita o yaman, kundi sa kalidad ng relasyon at koneksyon sa mga taong may integridad at malasakit sa kapwa. Kung ang mga kasamahan sa negosyo ay may malalim na pananaw sa buhay, may malasakit sa ibang tao at naglalayon na magbigay ng positibong epekto sa kanilang komunidad, nagiging mas malaki ang tsansa ng isang negosyo na magtagumpay hindi lamang sa pansamantalang tagumpay, kundi sa pangmatagalang pag-unlad. Ang pagkakaroon ng isang koponan na may malasakit at magagandang pagpapahalaga ay nagiging susi sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon ng negosyo kung saan ang mga ideya, pananaw at hakbang ay magtutulungan upang makamit ang isang makatarungan at matagumpay na negosyo. Ipinapakita rin ng aklat na ang tagumpay ay hindi palaging makikita agad sa material na anyo o sa mga numero, kundi sa mga positibong pagbabagong dulot ng iyong ginagawa. Hindi lahat ng tagumpay ay makikita sa mabilis na pag-angat ng negosyo o sa mataas na kita, kundi sa mga maliliit na hakbang at kontribusyon
na nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng mga tao at sa komunidad. Ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nakukuha sa mga tradisyonal na sukatan ng yaman. Sa mga personal na kwento ng mga Rich Dad Advisors, malinaw na ang tunay na tagumpay ay nakabatay sa kakayahang tumulong sa iba at ang iyong negosyo ay nagiging mas makulay at matagumpay kung ito ay may malasakit sa kapakanan ng mga tao at sa lipunan. Isang magandang halimbawa nito ang mga kwento ng mga negosyanteng tulad nina Josh at Lisa Lannon na hindi lamang nagtatag ng negosyo kundi nakapagbigay din ng suporta sa mga nangangailangan tulad ng mga sundalo at iba pang mga tagapagligtas na may problema sa droga. Ang kanilang proyekto, Warrior's Heart, ay isang halimbawa ng kung paano ang isang negosyo ay maaring magtagumpay hindi lamang sa pamamagitan ng kita, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo at suporta sa mga nangangailangan. Ipinakita nila na ang pagtulong sa mga social issues at pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad ay isang uri ng tagumpay na mas mahirap sukatin, ngunit tiyak na may pangmatagalang epekto sa buhay ng mga tao at sa iyong negosyo. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, binibigyan tayo ng aklat ng pagkakataon na muling suriin ang ating pananaw sa negosyo. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kita o sa mabilis na pag-angat ng negosyo, kundi sa integridad, pagtulong sa mga tao at sa positibong epekto na ibinibigay nito sa komunidad. Ipinapaalala sa atin ni Kiyosaki na ang paggawa ng tama at ang pagbuo ng mga relasyon na nakatuon sa pagpapabuti ng kapakanan ng iba ay isang mahalagang aspeto ng pagiging isang tunay na matagumpay na negosyante. Ang mga kasamahan sa negosyo ay hindi lamang mga tagapagtulungan sa negosyo kundi mga katuwang na may malasakit sa pagpapabuti ng buong komunidad. Kaya sa pagpili ng koponan, mahalaga ang pagkakaroon ng malalim na moral na pananaw at isang bukas na pag-iisip na hindi lamang nakatutok sa pagbuo ng yaman, kundi sa pagtulong sa pagbuo ng mas makatarungan at mas maginhawang buhay para sa iba. Ang negosyo ay isang instrumento, hindi lamang para kumita, kundi para magbigay ng halaga at makapaghatid ng positibong pagbabago sa buong komunidad. Sa pagpili ng tamang koponan, itinuturo ni Kiyosaki na mas mahalaga ang mga kasamahan na may malasakit sa komunidad at may mataas na pagpapahalaga sa etika at integridad. Ang mga ganitong uri ng tao ay magbibigay ng sustansya sa mga proyekto at negosyo sa pamamagitan ng tamang pagpapasya at hindi lamang sa mga pansamantalang resulta. Ang mga relasyon sa negosyo ay mas matibay at magpapatuloy ng mas mahaba kapag ang bawat kasamahan ay nakatuon hindi lamang sa kanilang personal na tagumpay, kundi sa kolektibong tagumpay na magdudulot ng makatarungan at mas maginhawang pamumuhay para sa lahat. Dito, binibigyan ni Kiyosaki ng linaw ang mahalagang papel ng mga kasamahan sa negosyo sa pagtutok sa kabutihang panlahat at hindi lamang sa pansariling kapakinabangan. Ang mga aral na makukuha sa librong More Important Than Money, An Entrepreneur Team ni Robert Kiyosaki ay: una, ang tamang koponan ay susuporta sa tagumpay. Ang pagkakaroon ng mga kasamahan sa negosyo na may tamang pananaw, moralidad at malasakit sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng malaking kapital. Ang isang matibay at mapagkakatiwalaang koponan ay nagbibigay ng lakas at suporta sa negosyo na tumutulong upang makamit ang tagumpay hindi lamang sa material na aspeto kundi pati na rin sa personal at sosyal na aspeto ng buhay. Pangalawa, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ipinapakita ng aklat na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabase sa laki ng kita o material na bagay. Ang tagumpay ay makikita rin sa epekto ng negosyo sa komunidad at kung paano nakakatulong ang iyong negosyo sa pagpapabuti ng buhay ng ibang tao. Pangtlo, pagkatuto mula sa pagkatalo. Ayon kay Kiyosaki, ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon para matuto at magbago. Hindi dapat matakot sa mga pagkakamali, kundi gawing hakbang ang mga ito upang maging mas matalino at matagumpay sa hinaharap. Pang-apat, ang kahalagahan ng malasakit at integridad. Ang negosyo ay nagtatagumpay hindi lamang dahil sa tamang desisyon at tamang kaalaman, kundi dahil din sa pagpapakita ng malasakit at integridad sa bawat hakbang na ginagawa.
Ang pagkakaroon ng magandang ugali at malasakit sa ibang tao ay isang pundasyon ng pangmatagalang tagumpay sa negosyo. Panglima, pagpapalawak ng perspektibo. Ang negosyo ay hindi lamang para sa personal na kita, kundi para rin sa kabutihang panlahat. Ang pagtulong sa iba, pagpapabuti ng komunidad at pagsuporta sa mga nangangailangan ay nagbibigay ng higit na halaga sa negosyo at nagdudulot ng mas malalim na tagumpay. Sa kabuuan, ipinapakita ng aklat na ang tagumpay sa negosyo ay nakasalalay hindi lamang sa pera, kundi sa pagkakaroon ng tamang koponan, pagpapalawak ng perspektibo at pagpapahalaga sa moralidad at malasakit sa kapwa.